Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po muna natin si Lola Uweng. May nabasa po ako na maganda pong quotation tungkol sa panalangin nung naghahanda na po ako ng aking homily para sa huling araw ng nobinaryo kay San Miguel. At dahil nga po ang tema natin ay all throughout ng ating pagdiriwang ay tungkol sa prayer, pinili ko po ang quotation na ito para simulan ang aking homily pag nililay po sa inyo. May maganda pong sinasabi tungkol sa pagdarasal. Ang sabi po ay, in prayer, it is better to have a heart without words than words without a heart. Palagay ko po simple, maliwanag po na sabi nga po ay parang pag nagdarasal, mas mabuti na gamitin mo ang puso mo sa pagdarasal dahil naandun yung pagmamahal kesa isang nagdarasal ka ng puro salita pero walang pagmamahal. In prayer, it is better to have a heart without words than words without a heart. Ang maganda pong scriptural na na batayan ito mula sa Bible ay natatandaan niyo po yung talinhaga ng Panginoon na may isang Pariseo at may isang publikano na pumasok sa templo. Tatandaan niyo po yun. Yung Pariseo po ay pumunta sa unahan ng templo at nakipag-usap po sa Diyos. Ang sabi niya ay, Panginoon, alam niyo po, linggo-linggo po ako ay nag-aayuno ng 3 beses. Linggo-linggo po o araw-araw po ako ay pumapasok sa templo para magdasal. Salamat po Panginoon at hindi po ako katulad ng taong nasa likuran ko na nabubuhay sa kasalanan. So yun po yung Pariseo. Yung publikano lamang, yung publikano po, yung tax collector ay lumuhod lang. Pagkaluhod po niya, ito lang ang sinabi ng tax collector. Lord, sorry for everything. At di ba po, nang sabi ng Panginoong Yesus ay, mas pinakinggan ng Diyos yung panalangin ng tax collector kesa dun sa panalangin ng Pariseo. Bakit? Dahil yung panalangin niya ay galing sa pagmamahal. Hindi po natin may pagkakaila na ang pagdarasal po ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Lahat po tayo nagdarasal araw-araw. Pero paano nga ba natin malalaman na yung dasal natin ay nagbubunga? Paano ba natin malalaman na yung ating personal prayer ay nagiging part ng ating pagkatao? Alam niyo po, may tinatawag po ako na 3 letter C para makita natin na nagbubunga na yung ating panalangin. Ang una po letter C ay conversion. Ang isang taong tunay na nagdarasal ay nagkakaroon ng pagbabago ang buhay. That is conversion.
Pag tayo po'y nagdarasal, ang madalas na batayan natin ay, di ba po, pag hindi binigay ng Diyos yung ating hinihingi, hindi mabunga yung ating prayer. Pero alam niyo po ba na ang number one, ang palagay ko po ang number one na batayan na pwede nating tingnan kung namumunga na o hindi ang ating buhay ay yung conversion. Halimbawa po ng conversion ay kung dati po ay mapaghusga tayo ng kapwa, mapapalitan po yun ng magiging mapangunawa na tayo sa ating kapwa. That's conversion. Kung dati po ay tayo ay let's say ay madamot sa ating kapwa, napapalitan po yun ng tinatawag nating generosity sa ating kapwa. That's conversion. So, ibig sabihin po ng conversion ay yung buhay natin, iniaayon na po natin dahan-dahan sa buhay ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng conversion ay yung pamamaraan natin ay dahan-dahan na nating iniaayon sa pamamaraan ng Diyos. That is conversion. Ang pangalawang letter C po ay communion. Kung yung una po ay conversion, binabago natin ang ating sarili dahil sa Diyos. Ang pangalawa po ay communion. Ang communion po ay hinahayaan nating manahan ang pag-ibig, ang spiritu, ang aral ng Diyos sa ating buhay. In short po, communion po ay hinahayaan nating maging tahanan ng Diyos ang ating pagkatao. That is communion. Para pong pag tayo ay humahanay dito sa gitna, pag humanay po tayo sa gitna, di ba po, ang ginagawa natin ay sumasagot tayo ng pag iniabot na po ng pari na the body of Christ at sinabi nating Amen. Alam niyo po ba na ang ibig sabihin nun ay, Lord, pinapayagan ko pong maging tahanan mo ang aking puso at pagkatao. That is communion. Ang communion po ay nagiging bahagi ng ating buhay, ang pag-ibig ng Diyos. Ang communion po ay nagiging bahagi ng ating pagkilos, ang pagkilos ng Diyos. Ang communion po ay nagiging bahagi ng ating espiritu, ang espiritu ng Diyos. That is communion. So kung mapapansin po ninyo, ito po yung pangalawang bataan. Paano nga ba nagiging mabunga yung aking panalangin? Paano ko makikitang effective yung aking panalangin? Ang una po ay conversion, ang pangalawa po ay communion, at ang pangatlo po ay commission. Pag sinabi po nating hindi po commission, but commission, ibig sabihin lamang po ay mula po sa araw na ito, Lord, tinatanggap ko na maging bahagi ako ng misyon mo. Mula po sa araw na ito, Lord, tinatanggap ko, ipapahayag ko ang mabuting balita mo. Mula po sa araw na ito, Lord, magiging instrumento mo ako ng pagpapahayag ng iyong salita. That is commission. Si San Lorenzo po ay pinagdiriwang natin ngayon. Ano po? Pinasa ko po yung kanyang buhay. Ano po? Pero alam niyo po, ang gustong-gusto ko kung kay San Lorenzo ay nung binigyan na po siya ng pagkakataon na mabuhay o mamatay. Binigyan po siya ng chance
Ang sabi po ng mga nagpapahirap sa kanya ay, kung gusto mong mabuhay, itakwil mo ang pananampalataya mo. Kung gusto mong mamatay, yakapin mo yung pananampalataya mo. Pansamantala po siguro kung ako yung nasa lagay ni San Lorenzo, parang pansamantalang natigilan si San Lorenzo dahil nga po meron na siyang chance na mabuhay. Pero alam niyo po yan ang sinabi ni San Lorenzo lamang ito. Libo mang buhay ko, iaalay ko kay Kristo. Pinatay po siya. Pero yung kamatayan po ni San Lorenzo ay nagpahayag ng lalim ng pagmamahal ng taong ito sa Diyos. Proclamation of the good news. Mga kapatid, sa huling araw po ng ating nabinaryo, magandang balikan po, sabi ko nga sa inyo, napakagandang balikan po nung quotation sa prayer. Paano nga ba natin makikitang namumunga ang ating panalangin? Tandaan po natin yung quotation. In prayer, it is better to have a heart without words than words without a heart. Amen. Palakpakan po natin si San Miguel Arcangel.